Pag sumasama po kami, kulang po yung sahod na binibigay nila sa amin. Tinatanong po namin, ma'am, bakit kulang po yung sahod namin? Ang tanong po sa amin, wala naman natin ginagawa, upo na lang kayo. Pero sa totoo, sisid kayo doon sa Imbornal? Opo. Maintindihan ko pa kung nadidelay, pero yung panganib, yung kapakanan, kalusugan, yung ganong klaseng trabaho, hindi biro yan. Dapat binibigyan kayo ng importansya. Ano mga duming nakahalo dyan? Kasi ako panganib eh. Halo-halo na po. Tulad ng? Patay na hayop. Si Mariosep na to. Dumi ng diga, mga dumi ng tao. Kuminsan ba nainom mo yung tubig dyan? Opo. Tapos Mariosep Nawawala po yun. Minsan sumisisit po kami sa ilalim. Ay naku, Mariosep. Sir, potential exposure dun sa mga workers po to a lot of diseases. They should be wearing PPE. Easy! Itong trabaho na tong lintik na kumpanya. Pandansora lang kayo. Isang tumbling ko lang dyan. Dyan na ako. Ipalulublub ko kasi Imbornal dyan. Maayos kayo. Kami po ay lumapit kay Sir Ben Tulfo upang magreklamo sa aming kampanya na AC Moares Construction. Kami po ay nagtatrabaho sa sewer na Maynilad na kulang po ang kagamitan sa aming pagsisid. Minsan po nakakainom po kami ng tubig, tsaka po minsan nasusugatan, at minsan po nilalagnat pagtapos namin lumusong sa tubig. Wala pong pakialam yung kumpanya namin kung okay lang ba kami, kung may gamot ba, kung ano nararamdaman namin. Basta pag natapos na po kami, wala na po. Nangangamba na po kami sa aming kalusugan dahil alos araw-araw kami sumisisid. Tinitisa lang po namin yung lasa ng tubig para matapos lang namin yung trabaho namin. Sana po matulungan nyo kami dahil di na po namin kaya yung trabaho dahil sa aming kalusugan. So, lub-lub ang katawan niyo. Hindi naman kayo sumisisid na meron. Sumisisid po. Sir, may video sa Yung video po kami. maganon siya. Can I see that? Sewer po. Yung isa, yung kita yung BCC. Ano to yung mga Poso Negro sa Siyat? Sa mga kanon po. Pasintabi na. Okay, take this. Kakasakit kayo niyan eventually. Sige, ayusin namin yun. Okay, sige. Baka kasama po natin itong dalawa pong nagreklamo sa atin, ano? Una, simpleng sahod lang po ang kalang narareklamo at nadidelay. Mahirap na trabaho, delay ang sahod. Naintindihan po namin ang kumpanya kasi hindi po kami anti-business. Sa bawat kumpanya, sasapit na kuminsan, delay yung collection. Pero sa tao, importante, hindi mo pwedeng i-delay. Dahil hindi sila kabakas, hindi sila kasama sa kumpanya. Ang mga tao, nagtatrabaho. Yung kumpanya, sisikapin nila na makahiram muna ng pera para pasahod sa mga tao. Dahil mauuna. Kung wala mga tao, wala kayong masiservisyo. So, nang nakita po namin na delay ang sweldo, naintindihan. Pero yung iba na po, na yung kanilang kalusugan, kapakanan, parang hindi na po tama rito. Meron na pong, para sa akin, baka nagpapabaya or maintindihan namin kung kulang ang pera. Pero pag tumakbo na po sa amin, susuriin namin, ilalaban po namin. Hindi po namin iiwan. Okay, yung dalawa, no? Magandang umaga sa inyo. Si Ruel, sino si Ruel? Ako po. Si John Benedict. Opo, sir. Delay kayo sa sahod ninyo? Opo. Gaano? Lagi pong kulang yung sahod namin po. Paano? Pag sumasama po kami, kulang po yung sahod na binibigay nila sa amin. Tapos, sinasabi pa po ng engineer namin, tinatanong po namin, ma'am, bakit kulang po yung sahod namin? Ang tanong po sa amin, ano raw, yung ano ninyo, yung ano ninyo, yung barang payslip po. Ang sabi ng gano'n, ibigay niyo po sa, sa bodegera. Ang talong ko naman, ma'am, bakit ko po pabibigay sa bodegera po yung hindi naman po engineer yan. Ang trabaho lang po ng bodegera. Para sa bodega lang. Kayo po dapat nag-a-assist yan dahil kayo po ang engineer. Okay. Ang katawiran po nila, ano yung na lang sa upo-upo, ay po katawiran nila. Wala naman natin ginagawa, upo-upo na lang kayo. Pero sa totoo, sisid kayo doon sa Imbornal? Opo. Ikaw naman, si Benedict, John, anong problema natin? Hindi po yun sa ano rin po, sa kakulangan po ng sahod po na di po namin nakuha hanggang ngayon. Tapos ano po, ganun din po yung proseso po sa pag Ako kasi, maintindihan ko pa kung nadidelay, pero yung panganib, yung kapakanan, kalusugan, yung ganong klaseng trabaho, hindi biro yan. Dapat binibigyan kayo ng importansya kasi ako naaawa sa inyo. Ano? Ano bang AC Moares Construction? Kayo ba nasa sa ilalim ba ito ng Maynilad, Manila Water? Maynilad po. Maynilad. Kung ano po makuha na project po ng AC Moares,
Eh, pong tiyatrabaho po namin. So, si Mojares Construction, pero ito mga imbornal na sinisisid ninyo, sa ano to? Sa Maynilad? Opo. Sigurado kayo? Opo. Ano ba meron doon sa imbornal na yan? Bakit? Pinapalinis po nila yung mga ano po, para yung tubig na ano, yung po yung itatapon po na tubig sa gagawin, para tuloy-tuloy po ang takbo, dahil barado. Ano ba nangyari dyan? I mean, kung sa Maynilad, anong kinalaman ng Maynilad dyan? Hindi na parang ito'y tubig to na, hindi naman marumi siguro to, parang Hindi po. hinukay. Yung inukay po, Okay. kasi po ang ukay po namin malalim. Oo, kaya Ngayon lang. po, yung gumagamit po kami ng pump, ngayon, yung pump na yun, Okay. kapag inano po ng operator, hindi wala pong matapunan. Naintindihan ko na yan. Ano mga duming nakahalo dyan? Kasi ako panganib eh. Halo-halo na po. Tulad ng? Patay na hayop, No, si Mario Josep na to. ng diga, mga dumi ng tao. Dumi ng tao. Pati dumi. Ay, si Mario Josep naman ako. Nako. Ano, tawagan mo nga muna tong Mojares Construction na to. Makikinig kayo, Mojares kayo. Saan ba tong opisina? Sa Tandansora? Opo, Tandansora. Malapit lang kayo, maayos kayo pa. Tawagan nga to. Kasi kung hindi, bibisitahin to, katuking ko to eh. Totok-toking ko na ng ulo ng mga ito eh. Tapos, mababa na nga ang sweldo ninyo. Hindi, mababa. Yung sweldo ninyo, hindi ko naman sinasabing mababa kung arawan ninyo ay ganyan. Pero yung sinasabing delay na at pagkatas yung panganib, walang konsiderasyon, sinasabi kayo nakaupo lang. Eh, bastos to mga Bawi na lang puro sa upo yun. Kami po ay magsasabi sa inyo. Kung nakita niyo po, pakita lang po muna dito. Ha? Hindi ko tatapusin to. May part 2 rito. Pakita. Ay, ito po sila, nagtatrabaho dyan. Sabi nila, pagsisig niyan, kasama sa trabaho, may dumi na mga duming daga, patay na mga animal na kuminsan. Tsaka yan, no, parang, naku Mario Josep, kung akong tutusin, dapat binibigyan kayo ng rubber suit pagkatapos binibigyan kayo ng kung ano-ano kasi kinukuha na yung dumi sa ilalim. Yung tubig na yan, stagnant yan. So pag naumuulan, naububuhos lahat. Parang ikaw ba yan? Opo. Bakit gumaganyan ka? Pinakapa ko po yung yung pinasok po namin na tubo. Kuminsan ba nainom mo yung tubig dyan? Opo. Sus, Yung Mario Josep. nawawala naman. po yung isa, sumisisid po kami sa ilalim. Ay, naku, Mario Josep. Ano kayang epekto nito? Si Dr. Debra Jane Marzo de los Reyes, Internal Medicine ng Philippine College of Physicians. Magandang umaga sa Dr. de los Reyes. Ano po yung exposure po ng mga workers natin na sumisisid dito sa imbornal na to? Worried po kami. There is potential exposure dun sa mga workers po to a lot of diseases, tulad ng gastroenteritis, pwede rin pong because they're ingesting human, exposure po yan sa hepatitis A, and if they have cuts dun sa kanilang skin, pwede rin pong exposure to leptospirosis, skin diseases, respiratory diseases also because there could be hazardous gases din po na meron po tayo doon. Very dangerous po kapag na-ingest nila with the gastroenteritis, pwedeng intestinal parasitism. Sobrang risky po. They should be wearing PPE. Nakikita ko po ngayon na sumisisig po talaga sila. Okay. Ma'am, I can see yung compassion and pity po ninyo. This is the reality below sa ibaba. No? Kami ganito. Yung paliwanag nyo lang po, no? So, ano pong recommendation ninyo for people or workers na hindi napapansin, na kung minsan napapabayaan natin dahil nandun sila sa pinakamababa ng laylayan ng ating lipunan? What do you suggest na dapat, kung sakaling hindi maiwasan, would they wear rubber suit or something like that? A covered? Not only rubber suit, sir. There should be Yung rubber suit, scuba diver. parang scuba diver. Suit. Oo, parang scuba diving yung suit nila na protect their skin. Tapos may goggles man lang po and yung oxygen tank sana na baon nila sa ilalim para hindi nila magamit yung bibig nila sa paghinga under the water. Ma'am, yun ang preventive measures na ginawa niyo po. Ano? Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Natuto na po kami, you're educating us to wear yung suit na scuba diver. Ang rubber suit po yun sa scuba dive, hindi rubber shoes. Ano? Rubber suit na may goggles yan or may oxygen man lang na parang protektado po sila. Ano? That's your recommendation. Ma'am, maraming salamat po, Mama. Sana po matuto na rin po yung mga ibang contractors to give man lang protection sa kanilang mga workers. Maraming salamat po, Dr. Marzo de los Reyes, ma'am. You're always welcome, sir. Thank Alright, you. sige. Engineer, magandang umaga sa iyo. Yes, good morning, Sir Ben. Yung kanilang company, wala nang delayed na sweldo, pero ang complaint nila, sir, yung pagpapasisid sa kanila, kung nakikita mo yung video, na nakikita po ng doktora dito sa amin,
Ano pong magagawa po ninyo rito for the welfare, kapakanan nito mga pobre na to? Actually, sir, yung regarding dyan kay Ruel at saka John Castelo, naka-schedule na po yan for inspection. Sir, ito to na baka iba po yung sinasabi nyo, ano? Ang sa akin lang po, mag-i-inspection po kayo. Siguro tingnan nyo lang po yung video kasi na-expose na po sila. Ito yung AC Mojares. Yes, sir. Sir, sa amin lang po, quit yung inspecting na kasi baka labor salary lang. Siguro, sir, sabihin nyo dito, ako na lang magsasabi, engineer, eto rito sa Mojares, kung construction na to, sila kayang ilublob ko dyan, painumin ko sila ng tubig para matikman nila kung paano kahirap doon sa ibaba. Ang sweldo na di-delay na. Pero yung gusto kong mangyari para dito sa mga pobreng malilit natin, bumili sila ng scuba suit man lang, may goggles, may oxygen. Delikado po ito eh. Yan pa ba yung magagawa ng labor natin sa kapakanan, the welfare? Sir Ben, naka-schedule na po yan at may isang inspector natin, si Mr. Berhelbis dito, at baka pupuntahan na po niya yung Sir, kumpanya. alam ko po sir, mag-i-inspection kayo. Paano po sir, pag nakita niyo yung mga workers natin sa labor po kayo, sa DOLE po, sa NCR, na talagang ganyan ang trabaho, wala man lang protected sa element, imbornal, sinisisid. Yes, sir. Kung may imminent danger, sir, we can... Well, sir, sasabihin ko sa iyo, there's danger for the exposure. I'm not saying imminent danger. The imminent danger, sabi ko, they've been exposed to the danger most of the time. Hindi po ba pwedeng pagsabihan nyo na lang, bumili na lang, wag magtipid, ko talaga, Maynilad ba to? Mayaman naman siguro Maynilad na para sabihin ang ginagawa nila, pinagtatrabaho, pinasisisid yan na mabahong imbornal. Pasisisirin ko kaya may-ari niyan. All I'm trying to ask from you, sir, quit na lang sinasabi na mag-i-inspection. You have to look at the video. You don't need to inspection kasi araw-araw ganyan ginagawa po nila eh. Noted, sir. Okay. Nakita mo, engineer? Ang gusto ko, ano kaya sumama ako dyan? Umupo ako habang kayo nagmimidjing para makita kung kumbaga sasabat-sabat yung kulokoy na yan. Hahamulin ko, alika nga sandali, lublub kita dyan sa tubig na yan para pantay-pantay kayo. Yeah. You get? Nakuha niyo, sir? Yeah. Do not do unto others as to others do unto you. Ako kasi, do unto others, so others can do unto you. Either baliktarin mo man yan, baliktarin mo. Ayoko pong gawin nila sa mga tao nila, wala silang pakialam, delayed ng sweldo. Ano kaya sir, bisitahin ko na itong kumpanya, malapit lang to sa Tandansora para medyo wag masyado manigas yung paa ko. Puntahan ko na lang. Okay, sa subject 8 lang to, sir. Medyo i-update na lang po namin kayo. Pero kung pwede rin, makapunta dito sa amin yung si Roel at saka si Jan. Papupuntahin ko sir. Ako naman, ano kaya sir, pupunta ako dito sa amo, kasama kayo, mag-inspeksyon ako. Sa ngayon, sir, para masinang kagad ito na mayroon na kaming inspection na ginawa. At kung pwede, sir, papuntahin si Roel at saka Jan dito. At makausap namin at kung anong assistance mabibigay po namin sa kanila. O sige. Bigyan niyo po ng assistance. Sige, lahat na assistance ibibigay niyo. Ako naman, sir, maganda, sasama ako rito para ma-inspection to ng AC Mojares pati sa City Hall ng Quezon City. O, nakikinig si Mayor Joy. O, ngayon, bisitahin natin to kasi may naapin na naman ng mga tao rito na lumapit sa amin. Taga Quezon City pa naman ako. Sir, ha? Okay, thank you. Sige, okay, sige. Sige, gagawin, tatrabahuin namin to, ha? Ang nag-iisang pambansang sumbungan, hindi po kayo iiwan. Ilalaban po namin to. AC, ha? AC. Itong trabaho na tong lintik na kumpanya, AC Mojares Construction. Tandansora lang kayo. Isang tumbling ko lang dyan na ako. Umayos kayo, babantayan namin kapag labas niyo sa gate. Isa-isahin ko kayo. Ipalulublub ko kasi imbornal dyan. Maayos kayo. Sige, hindi ako nagbibiro. Nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong serbisyo. May tatak. Iba pong tatak ng bitag, ilalaban ka, pag mali ka, paglalaroan ka pa. Tatak! Bitag! Ako po si Ben, mas kilala sa pangalan Bitag, apelyido kay Tulfo. Pero si Ben, si Bitag. Ito po, ang nag-iisang pambansang sumbungan. #Ipabitag mo.